إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله في السر والعلن فإن ربكم أمركم بذلك فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mga minamahal na kapatid sa Islam, mga Muslim at mga Muslimah, ating katakutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay at tapat na pagkatakot, ating katakutan ng Allah sa ating mga salita, sa ating mga gawain, ating katakutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lingid man o lantaran at sa lahat ng dako ng panahon at ng lugar. Sapagkat ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay siyang pinakamainam at pinakamabuting baon na babaunin ng isang Muslim, babaunin ng isang Muslima sa kanyang libingan at higit lalo sa kabilang buhay. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagwika sa banal na Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Kayo ika ay magbaon, kayo ay maghanda, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Tunay na ang pinakamainam, ang pinakamahusay na baon, ang pinakamahusay na pagpe-prefer sa kabilang buhay ay siyang pangingilag sa mga kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pangingilag sa mga bagay-bagay na ikinapupuot at ikinakagalit ng Allah, ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga minamahal na Muslim, mga Muslimah, ang pagiging matatag ng isang Muslim sa kanyang relihiyon ay napakahalaga. Higit lalo sa panahon natin ngayon na kung saan hayagan, lantaran, samut-sari at iba't ibang mga fitna na nagsipagkalat sa ating mga paligid. Nandiyan ang fitna sa dunya, fitna sa din, fitna sa pamilya, fitna sa mga anak, fitna sa trabaho, paghahanap buhay. An Anas ibn Malik radiyallahu an, isinilaysay ni Anas bin Malik, kalugdan nawa siya ng Allah, ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'ala al-jamar, akhrajahu at-Tirmidhi wa sahhahahu al-Albani. Ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, darating sa mga tao ang panahon, ang mga oras, as-sabiru fihim, na kung saan sa panahon na ito, ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang taong sabir, ang taong mapagtimpi, ang taong mapagtiis sa kanyang din, sa kanyang relihiyon, ay humahalin tulad sa taong nakahawak ng isang apoy, nakahawak ng isang bagang apoy. Ito mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tumutukoy at nagtuturo na sa mga huling panahon, mga huling sandali ng dunya, darating at magsisipagkalat ang iba't ibang mga fitna sa mga Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, akhrajahu Muslim.
na itala ni Muslim sa kanyang kitab na Sahih, na sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Kayo ay magmadali. Kayo ay magmadali sa paggawa ng mga kabutihan, paggawa ng mga gawaing ikalalapit at ikamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago pa man dumating at dumatal ang mga fitnah, ang mga pagsubok, ang mga dilubyo, ang mga sakuna, kakita'il laylil muzlim, na ito ay humawangis at tumutulad sa napakadilim na gabi, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakadilim na pagsubok at fitna na ipararating ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina, na kung saan ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang lalaki, ang isang babaeng mu'min sa panahon na yan, siya ay dadatnan ng umaga, sisikatan ng araw na siya ay mu'min, wa yumsi kafira, at siya ay lulubugan ng araw, siya ay dadatnan ng hapon na siya ay mapagtakwil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yumsi mu'mina wa yumsi kafira, o di naman kaya ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay aabutan ng hapon na siya ay isang Muslim. Siya ay nagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagsusumamo sa Allah, gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng mga bagay-bagay na kinamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit subalit, nang dahil sa talamak ang fitna, talamak ang mga napakaraming mga gawain, mga salita na darating sa mga tao na hindi minamahal at ikinakagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay sisikatan ng araw, siya ay dadatnan ng umaga na siya ay mapapabilang sa mga mapagtakwil. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang ipinagpapalit, ibinebenta, ipinagbibili ang kanyang din. Ipinagpapalit niya ang kanyang salah. Ipinagpapalit niya ang kanyang sadaqah, ang kanyang pagiging matuwid na Muslim sa kakarampot na material, sabi ng Rasulullah, dito sa ibabaw ng dunya. Ayon kay Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ma'na al-hadithi al-hathu ala al-mubadarati ila al-a'mali as-salihah qabla ta'adhuriha. Itong hadith ay nag-iengganyo sa lahat ng Muslim at Muslima na sila ay maging matalino. Sila ay maging matalino sa paggawa ng mga kabutihan, sa pagmamadali sa mga kabutihan, bago pa man dumating ang mga panahon na kung saan magiging abala ang bawat isa. Magiging abala ang bawat isa sa kanyang gawain. Magiging abala ang bawat isa sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang trabaho. Bago pa man dumating at iba't ibang mga pagsubok, ayon kay Imam An-Nawawi rahimahullah. Halina't mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating pagsaluhan, ating banggitin ang mga gawain na binanggit ng ating mga ulama, binanggit ng ating mga scholar, na kung saan, kung ating gagawin, ang ating din ay magiging matibay at malakas sa kapahintulutan ng Allah. Ang bawat isa sa atin ay magiging matatag sa kanyang din. Una dito mga alipin ng Allah, al-iqbalu ala al-Qur'ani tilawatan wa tadabburan wa amalan. Ang pagharap, ang pagdalit, ang pagninilay-nilay sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa pamamagitan ng pagbabasa nito, pag-aaral, pag-unawa at pagsasabuhay ng mga maliit at malaking katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Azim, wasilatut thabatil ula. Ayon sa ating mga ulama, ang banal na Quran, ang kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ang siyang pangunahing kauna-unahang kadahilanan ng pagiging matatag ng isang Muslim sa kanyang din. Wa huwa hablullahil matin. Ang Quran, mga alipin ng Allah, ay may hahalin tulad sa tali ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan, kung sino man ang humawak dito, katunayan na siya ay hindi na maliligaw kailanman. Man tamassaka bihi asamahullah. Sino man ang kanyang isabuhay ang banal na Quran, siya ay ililigtas at pangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ibtaqa anjahullah. Sino man ang kanyang hanapin
gawing mithiin ang banal na Quran, ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kapahamakan dito sa dunya at higit lalo sa kabilang buhay. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sa pinakamagaan at pinakamalapit na Tagalog nito, mga alipin ng Allah, inna hadha al-Qur'an, katunayan ika ang banal na Quran, yahdi lillati hiya aqwam, kanyang inaakay, ginagabayan ang mga pamayanan, ginagabayan ang mga tao sa pinakamainam at pinakamahusay na kapamaraanan. Wa yubashshirul mu'minin, ang Quran ay nagbibigay ng magandang balita para sa mga taong mayroong iman. Sila yaong mga gumagawa ng kabutihan, nasa sa kanila sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakadakilang gantimpala at kapalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid na Muslim, huwag mong hahayaan na ikaw ay dinadatnan ng mga araw, nililipasan ng araw na hindi ka nakakapagbasa ng banal na Quran. Hindi mo na pagninilay-nilayan ang mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kahulugan na binabanggit ng ating mga ulama patungkol sa Quran. Pangalawang gawain na kung gagawin ng isang Muslim at isang Muslima, siya ay magiging matatag sa kanyang din. Al-iltizamu bil-amali salih, la siyama al-fara'id minha o al-fara'id minha. Ang pananatili sa paggawa ng kabutihan, kahit ito ay kakaunti, kahit ito ay kakarampot na kabutihan, higit lalo ang mga na inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O mga mu'min, o mga nagsisampalataya, kung inyong tutulungan ika ang Allah subhanahu wa ta'ala, yansurkum, at kayo ay tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano natin matutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Siya ang lubos na makapangyarihan, ang lubos na kataas-taasan, ang walang pangailangan sa kanyang mga alipin. Ayon kay Ibn Kathir, ang pagtulong sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsasagawa ng kanyang mga kautusan. Ang pangingilag at paglayo sa kanyang mga ikinagagalit at ipinagbabawal, yun ang pagtulong ika sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtulong sa kanyang relihiyon, ang pangangalaga sa sala, ang pangangalaga sa salatul jama'a, ang paghihijab ng mga kababaihan, ang pagiging mabuti ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ito ika ayon kay Ibn Kathir ang pagtulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yansurkum, magkagayon sabi ng Allah, kayo ay tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga bagay-bagay dito sa dunya, sa inyong mga suliranin at problema dito sa dunya. Wa yuthabbit aqdamakum, at kayo ay gagawing matatag, gagawing matibay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong din. Pangatlong mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tadabburu qisasil anbiya'i war rusul. Ang pagbasa at pag-aaral, pagninilay-nilay ng mga talambuhay ng mga sugot propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pangatlong mga alipin ng Allah ay may kinalaman, may ugnayan sa panguna nating binanggit. Ang pagninilay-nilay sa banal na Quran. Ang Allah ay nagwika sa surah Hud, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatu wa dhikra lil mu'minin. Bawat pamayanan, ang bawat propeta, sabi ng Allah, na aming hinihirang sa mga tao, aming ipinapaalam sa iyo, O Muhammad, ang kanilang mga senaryo, ang kanilang mga talambuhay na naganap sa mga panahon nila, sa pagitan nila at pagitan ng kanilang mga pamayanan, na kung saan ayon sa Allah, ma yuthabbitu bihi fuadak, ang mga kwentong ito ayon sa Allah ay nagiging kadahilanan ng pagiging matatag ng puso ng bawat isa. Ad-du'a wa tadarru'u 'ala Allah. Pang-apat, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pananalangin, ang pagdudua at pagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Min sifatil mu'minina annahum yatawajjahuna ila Allah bid-du'a'i an yuthabbitahum. Ayon sa mga ulama, kabilang sa mga katangian at larawan ng mga mu'min
na binabanggit ng Allah sa banal na Quran. Katunayan na sila ay nagsusumamo, kanilang tinatawag ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay humihiling at dumadalangin sa Allah na sila ay gawing matatag ng Allah sa kanyang relihiyon. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. O aming Panginoon, Ya Allah, la tuzigh qulubana. Huwag mo pong hayaang malinlang, huwag mo pong hayaang maligaw, lumihis ang aming mga puso. Ba'da idh hadaytana, pagkatapos mo ito gabayan, pagkatapos mo ito patnubayan sa iyong landas. Wa hab lana min ladunka rahmah. Kami ay iyong biyayaan, gawaran mula sa iyo ng awa. Innaka antal wahhab. Tunay ya Allah, ikaw po ang nagbibigay at nagkakaloob sa iyong mga alipin na mga bagay-bagay. Mga alipin ng Allah, tayo ay magsumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga sala, sa ating mga panalangin. Ating sambitin ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay kumalinga sa Kanya. Humingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan, sa kasalanan ng ating mga magulang, kasalanan ng ating mga kamag-anak. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu fayafuza fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma as-salatu was-salamu al-atamman al-akmalan ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mga minamahal na kapatid sa Islam, sa ating pangalawang khutbah, ating babanggitin ang isa sa pinakamahalagang bagay na kung saan, kung gagawin ng bawat isa sa atin, siya ay magiging matatag, magiging solido at pulido sa kanyang relihiyon. Isang gawain na walang kapital. Wala tayong gagastusing pagod at hirap. Wala tayong ibibigay na kayamanan mula sa ating mga sarili. Zikrullahi tabaraka wa ta'ala, ang paggunita at pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo pamilyar sa zikr na tinatawag ang paggunita, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng puso, sa pamamagitan ng dila, at sa pamamagitan ng mga gawain ng ating katawan. Ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Noong mga panahon na mayroong bigmaan, mayroong mga alitan sa pagitan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ng pagitan ng mga Quraysh, nagkakaroon ng mga pakikibaka, jihad. Ang Allah ay nagutos sa mga mu'min, sa mga mujahidin sa panahon na yan. Ya ayyuhalladhina amanu, o mga mu'min, o mga mananampalataya, idza laqitum fi'ah, kapag inyong nakakadaupang palad, inyong nakakaharap ang mga grupo ng mga kaaway ng Allah, fathbutu, kayo ay maging matatag, kayo ay maging matibay, wadhkurullaha katsira. Pagkatapos sabihin ng Allah ang katatagan sa kanyang din, wadhkurullah. Pangalawang sinabi niya sa kanyang ayah, wadhkurullaha katsira. Inyong dakilain, inyong alalahanin at gunitain ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming paggunita at pag-alala. La'allakum tuflihun, nang sa gayon sabi ng Allah kayo ay magtagumpay. Zikrullahi tarwihul qulub. Ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsabi ng Allahu Akbar, pagsabi ng Subhanallah, pagsabi ng Alhamdulillah, ay kapanatagan at pahinga ng mga puso. Ang Allah ay nagwika sa suratul Ra'd, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Hindi ba gaya Muhammad, ang pag-alala at paggunita sa Allah ay nagiging kapayapaan, nagiging kapanatagan ng mga puso ng bawat isa. Ang pag-alala at paggunita sa Allah, kanyang binubuhay ang mga sarili. Mathalul mu'min mathalul ladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ang kahalintulad ika, ang kawangis ika ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng taong umaalala, gumugunita sa kanyang Panginoon, at ang taong walang pakialam
hindi nagbibigay ng pahalaga sa pagdakila at paggunita sa Allah, ay may ihahalin tulad at maiwawangis sa buhay at patay, sa buhay na tao at patay na tao. Ang paggunita at pag-alala sa Allah, siyang pinakadakilang gawain na magagawa ng tao dito sa dunya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha 'inda darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal fiddah wa khairul lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dhikrullah. Rawahu Tirmidhi wa Ibnu Majah. Ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, noong mga panahon na kanyang binibigyan ng pangusap at pangaral ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, ala unabbiukum, gusto nyo ba ika na aking sabihin, aking ikwento sa inyo, aking ipaalam sa inyo ang siyang pinakamainam sa inyong mga gawain. Wa azkaha 'inda malikikum, ang pinakadalisay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at lubos na maiaangat niya ang inyong mga karangalan at antas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal waraq, at mas lubos na mainam kaysa sa paggugol ng ginto at pilak, kaysa sa pagbibigay ng kawang-gawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, at lubos na mainam kaysa sa inyong pakikida upang palad sa inyong mga kaaway, na kung saan kayo ay makikipagpatayan, makikipagbuno sa inyong mga kaaway. Ang ating mga sahaba, ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga lalaki at kababaihang kabundok ang paniniwala sa Allah, singtibay ng bakal ang kanilang iman sa Allah. Bala ya Rasulullah. Opo ya Rasulullah. Bakit hindi ya Rasulullah? Sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang tugon at sagot sa kanyang tanong na ibinato sa mga sahaba ridwanullahi alaihim, dhikrullah, ang paggunita at pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil doon mga alipin ng Allah, ating ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala nang tayo ay kanyang gawing matibay sa ating relihiyon, kanyang patawarin ang ating mga kasalanan, tayo ay kanyang bigyan ng pagkakataon at lakas na ating maisakatuparan ang mga gawain at mga tagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tusalluna ala nabiyikum fa inna rabbakum amarakum bidhalika faqala jalla sha'nuhu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا إسرافنا وذنوبنا وسيئاتنا وأخطائنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا واغفر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Binib Kaptan. أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر.